the City Government of Imus construction of Battle of Alapan Monument Phase 1. Good day mga katoto. Today is Monday, October 23. Almost 1 week or more than a week wala tayong vlog. Actually, namimiss kong mag-vlog eh. At ngayon, sa araw na ito, meron tayong pupuntahang isang lugar somewhere dito sa Imus. Gusto ko lang bisitahin yung ongoing construction dito sa parting Imus. At last week, napadaan ako dito at nakita ko na merong monumento na ginagawa. And I think this is part of the project ng Battle of Alapan Monument. At itong lugar na ito ay talagang isa sa mga tourist spot na kung saan dito pinaglaban ng mga Pilipino ang ating bansa. Right, so kalalagpas lang natin ng Grand Antel. As usual, my favorite way going to Imus. Parang namimiss ko ito. So approaching tayo dito sa dambana ng Watawat ng Pilipinas. Now actually isa ito sa mga tourist spot ng Imus City. But I don't know, until now the construction in this area ay hindi pa nagtuloy-tuloy, tumitigil. So maganda itong lugar na ito eh, para merong mga pwedeng pasyalan yung mga tao. Yan, pati yung mga flag na before na nandyan, nawala na. So for me talaga, kung ako ang papipiliin, I have to restore yung mga historical place para yung mga next generation malalaman nila kung anong mga pangyayari meron ng ating bansa. Kaliwa na tayo dito. Yan. Ikutan natin ito. Yan, last week nakita ko yung ibang mga estatwa o yung mga iba ay nakahiga pa. Pero ngayon, andun na sa taas nakatayo. Wow. So, ongoing construction pa ito. Yan po yung monumento ng labanan or the Battle of Alapan. Titingnan natin ito. So, the City Government of Imus construction of Battle of Alapan Monument Phase 1. So dito ito sa may Bukandala 4. Around 3 million pesos. Wow. Nag-umpisa ito noong April 21 this year. And target date to complete not specified dito sa board na ito. So yan po yun. So I think this is one of the tourist spot ng Imus pag natapos na. Ito po yung the Battle of Alapan Monument dito sa Rotonda. Wow.
Alright, so tutungo ko ngayon sa may Macdo, malapit sa may munisipyo ng Imos. Mag-take out ako doon at standby saglit doon sa may gilid ng daan, and then back to home na tayo. 20 years ago, nandito ko sa lugar na ito. Napakakipot na daan ito. Masikip, maliit. Hirap ang dalawang kotse na magsalubong. But right now, wow, parang highway! So lang, may bahay sa gitna. Hindi pa natanggal. Bugutangit talaga yun. Hindi pa natanggal. Drive-thru. Saan drive-thru? Yun. Welcome to McDonald's drive-thru orders. Yes. Yung pong isang crispy chicken sandwich, yung 147. Coke na sa drinks. Coke. Okay. Yun lang po. Okay, sir. First window. Thank you. Thank you. Good afternoon. 147. Ang bango. Bango ng chicken. Second window na lang, sir. Thank you. Good afternoon. Hi po. Chicken sandwich. Yes po. Second picture. Thank you. Thank you. Right. Tatambay tayo sa gilid para kumain. Ito ako sa tapat ng Imos City Hall, tatambay. Kainin itong binili natin. Di ba? Ang ganda. Wow. Dito tayo. Right, let's go. On the way home na tayo. At dito tayo dadaan sa mayroong daanan dito eh. Yan, peligro yan ng ganito. Aso, yan yun. Yan ang aso. Pag mabilis ka tapos biglang tatawid yung aso. Wow, ang ganda. Ganda. Ito yung mga lugar na nare-relax ako. Kahit nandito tayo sa Imos at makakita ko na mga ganitong paligid, nare-relax ako. Yan, dito tayo. Oh, ang bilis nito ah. Oh, bilis oh.
Ang kipot ng daan, tapos ang bilis niya. Nagmamadali. Alright mga katoto, nandito tayo ngayon sa ibang daan at pabalik na tayo ngayon sa bahay dahil mamaya may lakad pa ako. Mayroon akong dadalawin. So, ang vlog na ito ay maikli lang. Binisita lang natin yung lugar ng Imus na kung saan ongoing construction yung monumento ng Battle of Alapan. So it's good na mayroong ganong mga projects restoring our history. Nang sa ganon, yung mga next generation ay may idea sila kung anong nangyayari sa ating bansa. Dapat nga lang, hindi lang tayo doon sa libro na nakatingin, doon nasa libro yan nakalagay, but mas maganda na nakikita nila actual o napupuntahan yung actual na lugar para ma-visualize talaga at makikita nila, ma-appreciate nila kung anong nasa libro. So most probably ang lugar na ito before ay rice field talaga ito. I believe na rice field itong lugar nito kasi mayroong irrigation dito eh. Kapag mayroong irrigation, so yun po yung nagsusupply ng tubig sa palayan. Yeah, I think before this area ay palayan talaga ito. But what happened right now, rice fields are being converted into residential. So ito na yung daan na dinaanan ko kanina, na kung saan kung kakanan tayo dyan, yan yung lusot ng pinuntahan ko. Lusot yan sa dambana ng Watawat ng Pilipinas. At kakaliwa tayo rito on the way home back to Grand Antel. From the rising of the sun till sundown, the name of the Lord must be praised. Wow. Psalm 133, the verses 3. Kaya sa pagising natin sa umaga, talagang magpasalamat tayo sa Panginoon. Alright, so dito ko na tatapusin ang aking vlog. Habang tayo ay pauwi sa bahay, magbigay ako ng 3 lesson on how to stay positive sa buong maghapon. Kasi pagising natin, we don't know what will happen on the day. We don't know kung anong mga pwede nating kaharapin sa ating trabaho, sa school, o saan man tayo mapupunta. We don't know. So I just give you 3 things for us to stay blessed, or let's say positibo sa buong maghapon. Number 1, be thankful o be grateful. Pagising pa lang sa umaga, magpasalamat na tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanya sa buhay at lakas ng ating pangangatawan. Magpasalamat tayo sa Kanya dahil binigyan tayo ng panibagong buhay at lakas at panibagong pagkakataon na para tayo mabuhay sa mundong ito. You know, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. You know, life is too short. But we are blessed that when we woke up in the morning, mayroon tayong buhay at mayroon tayong lakas. At so tandaan natin mga katoto, pagising pa lang sa umaga, be grateful and thankful. Thank God for a brand new day. Thank God for the strength na mayroon ka, na makapagtrabaho ka. Thank God for everything. Ano mang bagay mayroon ka, either that's positive or negative, learn to thank God. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks to the Lord, for this is His will through Christ Jesus concerning you. So lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, may plano ang Panginoong Diyos dyan. Either that's negative or positive, tandaan natin, all things work together for good for them who love God and for them who are called according to His purpose. Pangalawa, accept any challenge. Accept any challenge. Sa trabaho natin, mayroong mga pagkakataon na parang mahirap, ayaw mo, di ba? Ayaw mong gawin ng isang bagay, o let's say parang nakakapagod, pero that's reality. You need to accept it. So any challenges or anything that you're going to do in a day, always remember, there will be always a lesson for you. Mayroong mga
aral na pwede mong makukuha sa lahat ng bagay na ginagawa mo. And lastly, anticipate failures. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang lahat ng ginawa mo ay okay. Kahit man sabihin natin you've done your best, but your best wasn't good enough. Sometimes hindi pala satisfied yung boss mo, or ikaw mismo, you are not satisfied of what you have done. So anticipate failure, but it doesn't mean na you have to give up. Accept failures, but move forward. Learn from it and continue to move forward. Never give up. After all, nahirapan ka man, but the moment you achieve what you want in life, wow, the reward is in you. It's satisfaction and fulfillment. Alright mga katoto, what a beautiful sunset that we could have this afternoon. Andito tayo ngayon sa Grand Antel on the way home. At napakagandang road trip na mayroon tayo sa araw na ito. Not too hot, katamtaman lang, at yung hangin malamig. Wow! Woo! Right, papasok na tayo ng EPSA. Right, so mga katoto, time check is now 5:14 in the afternoon. At dito ko nawakasan ang aking vlog sa hapon na ito. At muli, maraming salamat sa lahat ng mga subscribers at sa lahat ng aking mga supporters. Thank you for watching my videos and supporting my channel. At ginawa ko po ito not just for monetary purposes, at I build memories. Pag tumanda ako, meron kong bababalikan, meron kong panonoodin. Yan po yung napakahalaga. Yan po yung isa sa reason kung bakit ako nagbablog. Shout out sa lahat ng aking mga kasamahan sa production, sa IQ Production Control, sa lahat ng aking mga leaders, and of course to my wife na tumakbong kapitana. Praying for your success. I hope you will win the battle. Manalo ka. At alam ko naman ang puso mo. Alam ko na mayroon kang puso sa inyong barangay, sa paglilingkod. At nandito ako para suportahan ka sa lahat ng mga projects na gagawin mo. Right, so once again mga katoto, this is JB Moto saying to all of you, life is too short. Maikli lang ang buhay. Kaya anong gagawin natin? Enjoy life. Ride ko to. Ride mo to. Enjoy every day. God bless. And see you sa sunod nating mga uploads. Bye bye.